Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SIU channel for showbiz update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ng kachismosang Kim Pao, wala na pong iba ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, nako, ang atin pong pag-uusapan na medyo nakakaloka. Iba-iba yung mga nasasagap natin. Iba-iba yung signals. Ano po? Kung saan ay kontrahan talaga. So, bakit kaya ngayon ay may pangungontra dito sa project ni Paolo Avellino and all, ganyan-ganyan. So, ayun nga, papaano si Kia, magsosolo muna si Pao, ganon. And syempre, tungkol po dito sa magiging event ni Pao sa Sabado. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa po nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nandyan sa baba upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And bago tayo tumuko sa main topic natin, pag-usapan muna natin itong ilang mga reaksyon ng ating taga-subaybay hinggil sa nagdaan nating update. So, shout out po Ma'am Helenita Catalasan. Sabi niya rito, "Good evening Gandara, thanks for supporting Kim Pao. So sweet kasi magjusawa na ang Kim Pao. Napakalambing. So beautiful. I love them both. Kim Pao. God bless Gandara and God bless Kim Pao. Kim Pao forever. Kim Pao lang sa kalam." At panatag ang Kim Pao lansya. And alam nyo, eto nga ang masaklap. 'Di ba? Sa kabila po ng kapanatagan, na pagiging panatag pala ng Kim Pao fans, pilit itong sinisira. Pilit pong ginugulo ang mga utak. Kasi mayroon ngang mga kwento dito, kwento doon, tungkol sa Kim Pao. And syempre, mga mixed signals, alam niyo yun, talagang sinusubok po ang katatagan, ang kapit sa Kim Pao. And hindi ko alam kung dapat natin tong ipagpasalamat o dapat kainisan. Ipagpasalamat na tayo sinusubok kasi ibig sabihin lang nun ay talagang tayo matatag or talagang hindi nila tayo magiba-giba. Kaya gumagawa na sila ng paraan or ikaiinis dahil nga sa wala na silang ibang magawa kundi ang punteriyahin na lang ang Kim Pao at pati po tayo na wala naman pong hangad kundi sumuporta lang kina Kim and Paolo. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Helen Santos, magandang gabi. Shout out din po sa inyo, no? Sabi niya, "Good evening Ma'am Gandara. Baka sila na ang mga kinakarma. Wala silang ginagawa. Kung hindi, siraan sina Kim and Paolo. Biski may problema na si Kim, hindi ninyo maririnig sa bibig niya na napakasama ng kapatid niya. Sobrang bait ni Kim, kaya napakaraming nagmamahal kay Kim. And as long as possible, iniiwasan niyang pag-usapan. Di ba? Iniiwasan niyang magsalita. Of course, na against din sa kanyang kapatid. Kasi kahit nakagawa naman ito ng mali, mahal pa rin niya yan, syempre. And tama na yung doon niya sinabi, syempre, di ba, sa tamang lugar at dinaan niya sa tamang proseso, di ba? Kaya wala pong masasabi ang mga bashers sa kabutihan ni Kim Chiu. Matalino rin po si Kim. Kung iba-iba yun, di ba? Nalala nyo, may mga iba rin pong magkapatid nagkaroon ng issues sa pera, ganito, ganyan, nagnakaw, financial, ganyan. And saka problema sa family, meron din, di ba? Pero ang iingay nila, kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang bitaw ng masasamang salita, kanya-kanyang bitaw ng ganito, ganyan. Basta ang gulo, napaka-toxic. Pero si Kimi, di niya yung ginawa sa kanyang kapatid.
kahit may right siya na magalit, kahit may right siya na mag-rant sa social media, 'di ba? Hindi niya 'yung ginagawa para lang makuha ang simpatya ng mga tao. Ang kailangan niyang makuha ay syempre hustisya sa ginawa sa kanya at para sa mga naapektuhan. Kasi hindi lang naman po siya at company na naapektuhan kundi mayroon din pong iba. Kaya ayun, kinakailangan niyang umaksyon, but masasabi natin na saludo pa rin sa kabutihan ni Kim Chiu. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Ma'am Norma Dayag. Sabi niya, Kim Pao forever po ako. Happy-happy na naman kaming mga seniors sa nakita namin sa Kim Pao, na unti-unti nang bumabalik na masaya na muli sa piling ni Pao. Kaya gandara, continue lang ang prayers namin sa dalawa. And forever na sila, till death do them part. God bless Kim Pao, legit fans, vloggers, seniors, families, and Aki. Happy Yuletide season to all Kim Pao fans. So, ayan. Ano ibig sabihin unti-unti na uling bumabalik sa pagiging masaya sa piling ni Pao? Parang always naman po natin nakikita. Parang hindi naman naglay low yon. Pero siguro, ibig niya sabihin ay unti-unting bumabalik yung mga ayudas. Kasi na-focus tayo nitong nakaraan sa naging problem ni Kim Chiu, diba? Bilang pagdamay natin sa kanya. Ang pangit din naman kasi na may problema si Kim tapos puro tayo love life lang. Puro demand lang ng ayuda. Siyempre makikiano po tayo simpatya, and siyempre yung concern natin kay Kim dapat mas mangibabaw, 'di ba? Kaya nakaraan puro lahat tayo malungkot din. Kasi sabi nga 'di ba ni Pao, pag malungkot si Kim, malungkot po ang lahat. So ganun yung nangyari din po sa atin. Na kahit nakikita natin siya nakangiti sa showtime, ramdam mo yung bigat sa loob niya na meron siya pinagdadaanan. So, kahit nakikita natin siyang masaya, malungkot pa rin tayo for her kasi alam natin na sa likod ng mga ngiti na yon ay ang umiiyak niyang puso. 'Di ba? Ang malungkot na kanyang pinagdadaanan. Pero ngayon, unti-unting bumabalik kasi masaya ulit na mayroon pong mga ayudas. Unti-unti ring nakakalipas yung balita hinggil sa kanilang dalawang magkapatid na Ate Lakam. Since nandun naman na yan pasa na sa korte. So, hayaan po natin na matrabaho po yun. Or gawin yung trabaho nila. Anyway, dumako naman tayo dito sa mga topic natin na nasagap ngayong gabi. At unahin ang tungkol dito sa project di umano ni Paolo Avellino na mayroon pong project. Well, hindi siya pinangalanan. But Kim Pao po and Paolo Avellino, mga reactions or alam niyo na pagkakaintindi dito sa post na to. Kasi nung nakaraan, may nasagap nga tayo na si Paolo Avellino, parang hindi tatanggap ng project. Magsasakripisyo muna kasi gusto niyang samahan muna si Kim sa laban nito. So, wala rin siyang naging blind item, parang blind item na, no? Pero yung mga comments doon, at syempre, hula doon ay si Paolo Avellino yon. And ngayon, isa na namang contradicting. Kasi sa halip na magsasakripisyo, hindi mo na kukuha ng project para samahan sa laban yung isa. Ngayon naman, kontra dahil meron daw nilulutong project. So, basahin natin to. And syempre, ang po dito ay hula ulit ang pulso ay si Paolo. So, bakit kaya ganun? Sabi dito ay pak naman. Yung nabasa ko na parang ayaw muna tumanggap ng work ang guy because of the girl. Really? Ayaw ko mambasag pero kahit may pera, mga yan, they still have to work. And knowing yung guy, may production corporation at bumili pa ng bagong gadgets. Baka di nyo knows, he's cooking up for a new project. So yung mga clue, Paolo Avellino. Tapos ayan, baka hindi daw po alam, mayroon daw pong nilulutong bagong project. So contradicting sa nauna nga,
nabasa niya rin na balita hindi muna tatanggap ng work ang guy. Ganda sana kung ganon, ano? Pero kung may project, wala naman siguro masama. Hindi naman niya iiwan siguro. Kung si Pao to, hindi naman siguro niya iiwan din si Kim kahit na magkaroon po siya ng project. Pero syempre, natural na reaction ng mga fans, paano na si Kim, iiwan na si Kim, magsosolo na siya. Ganyan, matatapos na ba ang Kim Pao? Pero ngayon pala naman sinasabi kong imposible na matatapos po dahil sabi nga, sila na po ang nangako na basta may demand, ang Kim Pao nandyan lang po sila. Siguro, konting pahinga, ganyan, kung sakaling magsusunod may new project, or baka na may new project na sinasabi, ay sila pa rin dalawa, di ba? Hindi naman po complete, complete details tungkol sa project. Basta sinasabing may nilulutong bagong project. Samantala, meron naman tayong aabangan po sa Sabado at tayo po may piyestahan na naman na aabangan. Ito po ay dadaluhan ni Paula Avellino. December 13, 2025. Nandyan po si Papi sa Narvacan, Ilocos Sur. So, yan po ang abangan natin na event ni Pao. So, si Pao lang po ito, wala si Kim Chiu, no? So, pero malay nyo naman, meron pong bukod si Kim na video clippings. So, abangan na lang rin po natin. Pero sa ngayon, si Paulo po ito. So, yun lang muna ang ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. Grabe naman, biglang naging konektado kasi solo na naman. Solo project, solo event, ano ba yan? Wag naman sanang pahiwatig to, no? Malulungkot talaga ang mga fans. Anyway, hanggang dito lang muna at anong inyong masisay tungkol dito. Comment nyo nga lang sa baba. And kita-kitsa lang po tayo muli sa susunod dating updates. Marami pong salamat.